Tara't samahan niyo nga ako ngayong araw mga mamis na linisin 'tong ref na 'to kasi nagdesisyon na ako na hindi na muna kami magre-ref kasi alam niyo ba mga mamis, sa totoo lang nakakatipid kami sa pagkain pero sa kuryente ay hindi. Actually mga mamis, 2 weeks ko na talaga 'tong na-defrost pero ngayon ko pa lang siya lilinisin. Pero okey lang naman kasi wala namang naiwan diyan na nabubulok. Bale yung mga naiwan lang naman dito sa ref mga mamis, itong mga gamot ni Athena, yung mga ibang wala ng laman na mayonnaise, tapos yung curry powder, tsaka itong moisturizing na ginagamit ko. Pero hindi ko na yan ginagamit ngayon kasi nga hindi na siya malamig, wala na kaming ref. Tapos itong mga face mask na galing din Korea. Bale ibibigay ko na lang yan dun sa pamangkin ko mga mamis kasi siya mahilig siya mag-ganyan, mag face mask tsaka moisturizer. Ako kasi talaga ngayon, laban na laban lang ako doon sa sabon na lagi kong ginagamit pang hilamos. Bakit ko nga ba nasabi na pagdating sa pagkain nakakatipid kami nung nakabukas tong ref na to pero sa kuryente hindi? Kasi mga mamis, nung hindi ko pa pinapatay tong ref na to, kapag meron kami natitirang pagkain, nilalagay ko lang dito sa loob ng ref tapos kinabukasan, iinitin ko para ay na lang ulit yung pagkain namin. O di ba mas nakakatipid kami na hindi kami bili ng bili or hindi kami luto ng pagkain. Pero alam niyo mga mamis, ang kapalit noon, ang laki ng bill namin buwan-buwan at feeling namin dahil yun dito sa ref na to. Kung nakikita nyo naman mga mamis, wala na talagang pinto yung freezer neto. Tapos yung pinakapinto neto mga mamis, hindi na talaga yan nagdidikit. Ginagawa ko talaga, nilalagyan ko na lang yan ng lock sa baba para magdikit, para hindi sumingaw yung lamig. Bukod dun mga mamis, maingay din kasi talaga tong ref na to. Parang lagi may kumakalabog sa loob ng ref, lalo na nga pag gabi o kaya pag madaling araw tulog ka, talagang magigising ka sa lakas ng kalabog ng gagaling dito sa loob ng ref. Kaya napag-usapan namin ni Daddy na papatay na namin to at hindi na lang muna kami magre-ref. Nung una nga mga mamis, ang sabi ni Daddy ay wag ko na lang daw munang patayin kasi nagagamit or napapakinabangan pa naman talaga namin. Kasi okay pa yung lamig nito mga mamis, yung freezer niya malakas pang magyelo. And kung makikita nyo rin naman talaga yung loob netong ref mga mamis, diba? Mukha pa ring bago yung itsura niya. Talagang malinis at puting-puti pa. Yung freezer lang din talaga yung problema. Tapos ayun nga, itong takip ng ref, wala nang dikit talaga. Kailangan gamitan mo ng 3 lock para lang magdikit at hindi lumabas yung lamig. Tapos yun nga, may maingay talaga sa ref na to. Sayang hindi ko na-record nung nakabukas pa. Pero ilang taon din talaga namin napakinabangan tong ref na to mga mamis at ang laking tulong talaga nun. Kung nakita nyo naman sa mga vlog ko, talagang nakakapamalengke kami, nakakapag-stock kami ng pang 1 linggo, minsan nga pang 2 linggo pa. Pero ngayon hindi na kasi talaga kailangan pilitin mga mamis, lalo na kung ang nakasalalay doon ay yung bill namin sa kuryente. Hindi ko pala nasabi sa inyo mga mamis, sa mga bagong follower ko dito, itong ref na to ay galing lang din naman to sa follower namin. Matagal na to mga mamis, ilang taon na to, alam ko nakikita nyo naman to lagi sa mga vlog ko. So nagkaroon kasi siya ng bagong ref tapos malapit lang din naman siya dito sa amin. Kaya napili niya na ibigay na lang sa akin. Syempre ako dati bilang kailangan namin talaga ng ref, lalo na nung time na yun hindi pa ako magaling maglakad, tinanggap na lang namin para nga makatipid kami sa paglabas-labas, pagbili-bili o pagpunta-punta sa palengke. Alam niyo mga mamis, ako hindi naman talaga ako maarte sa mga bigay-bigay, kahit gaano kaluma pa yan, basta't kaya pang pakinabangan, go ako dyan. Kaya ko pala naisipan na linisan na to kasi may dumadaan dito na mga nangungulekta or bumibili ng mga sirang appliances, sirang mga gadgets. Tapos kinausap ko yon, sabi ko meron ako ditong ref na hindi na namin gagamitin. Gumagana pa naman pero luma na kasi. Pero sabi ko hindi ko naman na ibebenta, ibibigay ko na lang din sa kanya. Kasi mga mamis binigay lang din naman to sa akin Bakit ko pagkakakitaan kung pwede ko naman ibigay na lang din. Bali ang napag-usapan namin ni Daddy, kapag nagkapera, bibili kami. Pero kapag hindi talaga kaya bumili ng cash, dahil alam naman natin na may kamahalan pa din naman talaga ang ref, utang na lang. Pero ang napag-usapan naman talaga namin ni Daddy na kung sakaling aabot talaga kami sa point na kailangan namin mangutang ng ref, dapat yung kahit papaano may pang down kami ng half para hindi ganun kalaki yung magiging monthly namin. Pero hindi pa naman namin yung naisipan ngayong buwan mga mamis. Kung pwedeng December, di naman kaya, baka next year na lang. Kasi ayoko din pilitin mga mamis kung hindi talaga kaya. Ako kasi mga mamis, sabi ko naman sa inyo, hindi naman talaga ako kuripot. Kuripot lang ako sa sarili ko. Pero hanggat alam kong kaya pa namang pagtiisan na ganito, walang ref, o di naman kaya kahit anong bagay yan na kailangan namin, pero pwede pa naman kahit hindi pa bilhin o hindi pa ngayon bilhin, okay lang sa akin. Ang mahalaga kasi talaga sa akin mga mamis, yung mga needs ni Athena at makapagbayad kami ng mga bills namin.
Lalo na mga mami sa needs ni Athena, ako kasi talaga lang priority ko lagi talaga kailangan maraming stocks na shampoo si Athena, maraming stocks na conditioner, marami siyang stocks na napkin, marami siyang stocks na sabon. Sa school naman, kailangan kumpleto rin yung mga gamit niya. May stock siya ng mga papel niya, yung mga notebook niya, pag puno na, kailangan makabili kami agad ng panibago. So kapag alam ko kumpleto na yung mga needs or mga pangangailangan ni Athena, tsaka ako nagsasabi kay daddy na kung meron ba siyang natirang pera, kung meron ba natira kahit konti, kasi bibili kami ng ganto. Yung mga pinapabili ko naman kay daddy mga mamis, yung alam kong kailangan or magagamit namin dito sa bahay. Pero kapag alam ko naman mga mamis na kaya ko ng pag-ipunan yung kailangan naming bilhin para dito sa bahay, hindi na ako nagsasabi kay daddy. Kasi araw-araw naman mga mamis, and may natatabi naman ako sa budget namin na binibigay sa akin ni daddy sa araw-araw. Minsan 100, 50, 20, tinatabi ko yun sa araw-araw para pag may kailangan akong bilhin, hindi na ako nagsasabi kay daddy, binibili ko na. Pero minsan kapag malaki-laki yung naitabi ko, tapos si daddy may extra din naman, yung naitabi ko, yun na may kipagkita ako sa mga kaibigan ko, yun yung gagamitin ko. Hindi ko na kailangan manghingi kay daddy kasi meron naman ako naitabi na panggastos ko para sa sarili ko. O di naman kaya, kapag alam ko talagang malaki-laki na itabi ko, yun, magbibigay ako sa mga pamangkin ko. Di naman kaya, may kipagkita ako sa kanila, papuntahin namin sila dito para malibre namin sila. Ganun yung ginagawa namin mga mamis. Anyway, natapos na ako maglinis ng rep. Kung nakita nyo naman, maganda pa talaga yung loob, yung labas lang talaga, luma na. Bali, pag dumaan na ulit yung bibili ng mga lumang gadget or appliances, tatawagin na namin para ibigay na namin to. Kasi baka sila kasi kaya pa nilang gawin yan, lalo na yung pinto niyan, pwede pa nilang mabenta. Pero ako kasi hindi ko na kayang gawa ng paraan mga mamis. Tsaka yun nga, talagang kuryente namin ang dinadali ng ref na to. Nung natapos naman ako maglinis ng ref, sinunod ko namang linisin or ayusin yung mga damitan ni Athena. Tinignan ko kasi kung yung mga damit niya, mga butas doon, kaya pang tahiin. Tinanggal ko na rin yung mga hindi na talaga niya ginagamit. Nung natapos naman ako magtupi ng mga damit niya, tanggalin na yung mga damit na hindi niya na ginagamit. At yung mga may butas naman, tatahiin ko. Sinampay ko naman itong mga nilaban kong kumot, punda, pati na rin itong sofa cover. Actually, kinabukasan na talaga to mga mamis kasi gabi talaga ako naglinis ng rep pag alis si daddy galing trabaho. Tapos pagising ko ng umaga, nagtupi na ako ng mga damit ni Athena, tapos nagpaikot na ako sa washing ng mga short pati ng mga kumot.